What's up mga specimen? Welcome back sa ating video. Ngayon ay magde-day camp lang kami ni Greta dito sa Igpanulong pa rin, dito sa Sibalom. So uwi din kami mamayang gabi or hapon siguro. Dito lang namin nilagay yung aming tent. So chill camp lang muna tayo mga specimen kasi hindi naman tayo mag-overnight camping dito. Kung makita nyo yung bundok na yun, doon tayo nag-camping before. Nag-overnight tayo doon. So mataas siya. Dito ko lang nilagay yung aking tent. Yan. So nakalimutan naming dalhin yung aming butane mga specimen. May dala na sana kaming portable stove pero nakalimutan kong dalhin yung aming butane kaya hindi tayo makapag-start ng apoy. So yung gagawin natin ngayon ay actually nandun si Bibe. Kung nalala nyo sa ating previous vlog, kasama natin si Bibe pagpunta natin doon sa Natural Park. So hiram tayo sa kanya ng itak, tapos hanap tayo dito ng kahoy na patay. Then yun yung gagawin nating campfire para sa ating lulutuing ramyun ngayon. Kasi hindi naman pwedeng wala tayong kakainin ngayong day camp. Mga specimen, nandito tayo ngayon sa kamalig ni Ma'am Amy. Dito kasi hingi tayo ng kahoy na ating gawing campfire. Kasi nga hindi kami nakadala ng butane namin. So walang chance na makagawa ko ng apoy. Kaya kailangan talaga nating babalik tayo sa basic, which is gagamit tayo ng kahoy. Akit tayo dito. Wow, daming alaga. Alagang manok ni Amy. Yan o. Wow, kumakaitlog dyan mga ayo kita. Ito yung ating kahoy na bigay ni Ma'am Amy. Yan. Ito yung gagamitin natin sa paggawa ng campfire. Tapos magluluto tayo ng ating ramyun para may makain tayo dito. Bisayang mais. Isang balde yan. Tapos may basket si Ma'am Amy. Ito basket. Bakit may basket ka dyan? Dito nalagay yung mais. Balik tayo mga specimen kasi nga gagawa na tayo ng ating apoy para makapagpahinga tayo kahit konti lang kasi hindi naman tayo tatagal dito. Uwi din tayo mga 6 siguro or 6:30 para medyo ma-enjoy natin yung oras natin dito sa Barangay Igpanulong. Hindi tayo nasa barangay, hindi rin tayo nasa bundok, nasa palayan tayo. So maraming guys stresses dito. Ang lalawak na kanilang mga lupa dito mga specimen. Dito natin nilagay yung kahoy. Yan, ito yung mga panggatong natin. So dito na natin nilagay. Kahit ito ay tuyo, mahirap kumapit yung apoy dito mga specimen kasi nga ang kapal. Dito natin nalagay ang ating apoy mga specimen para safe na hindi kumalat. Kailangan natin ibungkal ng lupa. Ito yung ating pang picnic mamaya. Yan. Ang bilis ng mga langgam oh. Dami na nila oh. Okay na sir? Okay na? Yes. Sige, let's do it! Meron tayong mga fans dito. Hi, Anay, hi! Hi mga fans! Mag-hi kayo! Sige na! Sobrang mahihain ng mga bata dito sa Barangay Igpanulong. Yan sila oh. Say hi! Matagal makulong mga specimen kasi nga ito yung gamit natin yung kahoy. Hindi naman pwedeng palakasin natin yung apoy kasi nga umitim na yung ilalim ng kaldero ko. Kasi hindi siya design para sa kahoy kundi para lang to sa butane at sa gas. So wala tayong choice, nakalimutan ko yung butane kaya ito yung nangyari. Tingnan natin kung paano niya ginagawa yung pagpapanggas ng mais. Bungkal muna yung lupa then lagyan ng mais. Okay. So yung mais ay nandyan sa kanyang basket. Hindi na shoot ah. I-shoot mo. Ganyan talaga yung distansya nila. Hindi mo pwedeng ilagay yung butas dito? Hindi kasi maano eh. Pag nagtubo na yan, ano siya, masikip. Masikip. Ah, okay. So kailangan talaga ng space. Kailangan niya space. So ganun lang kasimple mga specimen. Hindi man talaga masyadong malalim yung butas niya. Yung simpleng butas lang. Yan. Matatakpan lang yung mais. Mga specimen, yung tinatanim ni Ma'am Amy pala ay isang Bisaya na variant ng mais. Isang dangkal yung space between each other pag itanim mo. Dapat isang dangkal yung space nila. At saka 2 to 3 yung butil na nilalagay sa kada butas. Pero pag hybrid daw, isang butil. Ginagawang pagkain ng baboy. Ah, okay. Yung ginagawang crack corn. Ayun, yun yung hybrid. Oo, yun hybrid. Hindi pwedeng kainin ng tao yun.
Iwan ko na kasi hindi na ako yung kumakain nun. Kahit yung pag pwede na siyang ilaga. Oo. Hindi kami naglalaga. Kasi maano yan, matabang. So kumbaga, nagtatanim kayo ng mga mais dito na hybrid para lang sa mga alagang baboy. O binibinta sa bayan. O binibenta sa bayan. Ano yun, matabang. Matabang yung Saka kanyang matigas lasa. yung butil. Ito hindi, iba to. Hindi, iba to, malagkit yun. Malagkit, alright. Kasi nga native. Native. So dito sa kada edge pala mga specimen niya, binubungkal yung lupa. Tapos may space dito. Ano yung purpose ng space dito, ma'am? Bakit may Parang space? latid lang to, sir. Parang baga yung mo siya dito na hindi siya hindi siya nagrarambol pag Okay. May latid ba? Yung lang, Space? spacing. Ito kanina yung spacing dito lang. Pero dito, space ng dito at dito. Oo. Okay. Kailangan din pala space yan eh. Oo. Yun pala, okay. Si Pano. Pano! You're back! Nalikit ng mga taga-bukid. Wala kami na-expect, kaya kami maditsyo. Ito na mga specimen, this is the first time that I'll be doing this. Ito yung butil ng Bisayang mais native. So tatlo yan na kung makita nyo. Tapos Native ilagay natin pilit. dito sa butas. Dagdagan pa, sir. Doon sa kabila. Sa Dagdagan unahan. pa. Saan? Sa unahan. Butas ka uli. Dito? Oh. Okay. Ito okay na yan? Sa banda doon. Dito? Dito? Oo. Okay na to? Sige. Alright, one more. Dito ulit. Sa unahan ba? Grabe, paano mo measure yan? Ano lang, ang tansya mo lang. Tansya. Okay, dito. Alright. So babalik ako dito mga specimen mga after 3 months. 2 months? 2 months and a half. Okay, babalik ako dito mga after 2 months and a half. Then titingnan ko Tingnan kung tayo. tumubo yung aking pinanggasan. Agawad, ba't mo binabantayan yung panggas ni Ma'am Imi? Hindi niya kailangan yung gwardiya. Kasi pag walang bantay, uwi yan ng maga. Pag ang nasa communist country kayo, kailangan talagang bantayan pati yung agrikultura. Anong ginagawa ng manok na yan? Kanina pa yan, no? Anong ginagawa niyan? Nagbabantay ng mais. Babalik na tayo sa ating camp. Yun. Woo! Umuwi na daw kasi di na pinantayan. Grabe. Pati ba ng pagpapanggas ng mais binabantayan? Dapat may security daw mga specimen para hindi tumakas. Ayun. Pwede na ba yan? Kami yun. Ito na ating food. Yan. Siyempre yung mga kasama natin before sa unang vlog natin dito sa Igpanulong. Nandito din sila. Shoutout kay Sir Randy at saka kay Sir Raymond Milyondaga dyan na hindi kasama ngayon. Hindi kami nakapag-update sa kanila na dito kami didiretso.